maraming mas pogi sa akin, mas maganda katawan sa akin. Pero yung dedication, hard work, hindi mo kayang tapatan yun, di ba? Parang kung mahal mo yung ginagawa para sa mga manonood. Wow, ang ganda ng sinabi mo, no? Talagang isinapuso mo kung ano yung naging journey mo dito sa showbiz. And I think yun ang importante na from here to there, tapos you learn all these lessons. Tapos pagdating mo doon na yung success mo, no? Tapos these are tidbits of wisdom na I'm sure ma-appreciate ng mga sino man na gustong pumasok sa showbiz, no, Ru? So, thank you for sharing those words of wisdom to us. Salamat po. Salamat, Sir Bernie. Kasi syempre, alam ko rin naman na marami pong mga tao na gusto ring maging artista katulad ko. Like ako, bata pa lang ako, pinangarap ko na to. Pero marami rin pong misconception na parang iniisip din nila na ang pag-aartista, napakadali lang. Parang magpapakit ka lang, ingiti ka lang dyan, okay na, kikita ka na. Pero hindi po naintindihan ng marami na hindi po ganun kadali yun. Marami po kayong dadaanan na proseso. Marami pong pagkakataon na i-doubt mo yung sarili mo because of what's happening sa paligid mo. Lagi mong isipin na laging may mas pogi, lagi may mas maganda, lagi may mas magaling, pero anong iba sa'yo? Anong panlaban mo? Anong kaibahan mo dun sa mga taong yun, sa mga artista na yun? At yun yung, dun lalabas po yung passion mo sa ginagawa mo. Na ano man yung iba to sa'yo ng tao, kahit na wala pa naniniwala sa'yo, kahit na binadoubt ka ng maraming tao, naniniwala ka, nakakayanin mo, naniniwala ka na mararating mo rin eventually yung pinapangarap mo. At yan po yun yung pinakamasarap na pakiramdam na parang hindi dahil sa napapatunayan mo sa iba na pag nagkamali kayo, di ba? Natupad yung pangarap, hindi kundi dahil alam mo sa sarili mo yung pinagdaanan mo step by step. Diba? It's not, sabi nga, it's not the destination, it's always the journey. Yun yung pinakamasarap, that's the real success, yung pinagdadaanan mo dun sa gitna na yun bago marating yung tagumpay. At yun po yung pinaka-chine-cherish ko. Anumang pagsubok, anumang hirap, maraming tao na gusto kong tapakan, gusto kong ibaba. Marami kang mababasa sa social media na hindi ka magaling, hindi ka marunong, hindi ka pogi. Marami kang mababasa, pero ano yung ginagawa mo para malabanan at para mapatunayan mo yung sarili mo na deserving ka sa lahat ng projects na pinagkakatiwala. Okay, ang ganda kasi ng sinabi mong yun, Bruno. It may sound cliche, but that's the truth, no? Kapag naririnig mo itong mga kritisismo, kasi ang daling masway, di ba? Parang ang daling mo mapaniwala. So how do you remain focused on your goal? Sorry po Sir Bernie, hindi ko pa sorry. Okay, sabi ko, ang ganda ng sinabi mo na madaming kritisismo, ang daling mapaniwala kasi pag sinabi sa'yo ng ibang tao na hindi ka magaling, ay mas may pogi pa sa'yo. Pero ikaw, what do you do to keep yourself focused na hindi ka nasusuway doon sa sinasabi ng ibang tao? Siguro binabalikan ko lang, Sir Bernie, yung mga panahon na nagsisimula pa lang ako. Siyempre, hindi naman ako magpapaka-hipokrito na hindi po ako naapektuhan sa mga nababasa ko, sa mga naririnig ko. Siyempre, sometimes, tao lang rin po ako. I mean, may damdamin po ako, naapektuhan din ako. Pero, hindi ko hinahayaan na malugmok ako sa lahat ng naririnig ko. I always love the challenge of being an underdog. Na parang lagi kang na-underestimate, na lagi kang na-overlooked, na hindi na nakikita yung kahalagahan ng ginagawa mo. Sobrang gusto ko yun. Because in that way, hindi ako nakakampante sa nangyayari sa akin eh. Hindi ako nakakampante na iisipin ko na hindi, kaya ako binibigyan ng projects kasi magaling ako. Hindi eh.
lagi kong gustong i-level up yung sarili ko. Lagi kong gustong gawing better yung sarili ko sa lahat ng pagkakataon. And hindi lang dahil para patunayan ko yung sarili ko sa kanila, kundi para patunayan ang sarili ko sa akin. Sometimes, Sir Bernie, ang ginagawa ko, bumabalik po ako dun sa lugar kung saan ako lumaki, sa Marikina. And yung lugar po na yun, hindi kami galing sa mayaman na pamilya eh. Tabi-tabi yung mga bahay namin doon, pero masaya kami. Pero sinabi ko sa sarili ko ng mga panahon na yun, doon nagsisimula pa lang ako. Sabi ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaan na maranasan pa ng pamilya ko yung hirap na pinagdaanan namin dati. So, lahat ginagawa ko para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. So, bumabalik po ako sa lugar na yun, alalahanin kung bakit ako nagsimula sa industriya. Bakit ako nag-artista. At yun yung kagustuhan ko na para matulungan ko yung pamilya ko, para maiahon ko sa kahirapan ng pamilya ko. At pagka naalala ko na yun, wala na. Okay na. Ready na ako ulit magtrabaho. Nawala na ulit yung pagod ko sa trabaho. Okay na ako ulit. Kaya-kaya ko na. Anumang klaseng hirap ang pagdaanan ko. Okay. No wonder, mahal na mahal ka ng fans mo. Tapos yung isa nga kanina, may comment siya na yung she echoed kung ano yung sinabi mo. So, it goes to show na you influence these people, yung mga fans mo, na-influensya din na you're being a good example to these people. So, ayun, sana mas maraming ganun, no? Kasi ito yung kailangan ng mga tao ngayon na they look up to people na nagiging, good example para sa kanila, para tularan, no? So, sana mas marami pang katulad mo. Yeah, kasi like siguro dagdag ko na lang rin, Sir Bernie. For me, ang kagustuhan ko is maging successful dito sa industriya na ito. Pero what I also realize is kailangan ko rin gamitin yung kung ano meron ako, yung platform ko to inspire people, lalo-lalo na yung mga kabataan na hindi rin naniwala sa mga sarili na lang doon. Kasi ganoon din ako dati. Binadoubt ko yung sarili ko, but I realized na hindi, kailangan ko lakihan yung pangarap ko. To the point na wala ng taong naniniwala sa akin. To the point na iisipin ng mga tao na nahihibang na ako. Dahil nangangarap ako na sobrang laki. Pero, pagka nangarap ka at talagang malinis ang puso mo, wala kang tinatapakang tao. At mapanalanginin ka, makakamit mo dahil walang imposible. Wala talagang imposible. Kung para sa'yo, ibibigay yan sa'yo. Ano man ang marating mo sa buhay. So, I guess, dati ang pangarap ko is maging artista. But right now, pangarap ko is to be remembered forever. Na kahit na wala na ako sa mundong to, alam ko na meron ako naiwan at meron akong ambag sa mundo na ito. At yun yung makatulong din sa mga taong nangangarap na hindi naniniwala sa mga sarili nila. Gusto kong ipaalala sa kanila na walang imposible. Ano man yung pagsubok na pagdaanan nyo, anumang klaseng pagdadoubt ang pagdaanan nyo, kakayanin nyo yan. As long as wala kang tinatapakang tao at malinis ang intention. Correct. You're a living testament that dreams come true. Tapos, yung proper way to success, no? So, you just keep it up. Isa pang very interesting, I think, sa Black Rider, kasi you get to work with seasoned actors, yung mga award-winning, kasi maybe the new generation doesn't know, pero nandun si Philip Salvador, si Rio Locsin, sila Boji Pascua, na during my time, talaga, during the 90s, talagang ito yung mga magagaling, mga sikat na artista na magaling umarte. So, how is it working with this talented seasoned actors crew? You know what? Parang sobrang surreal pa rin eh. Parang lahat po ng mga nangyayari po sa buhay ko ngayon, parang hindi pa rin po ako makapaniwala. And sometimes, parang every time na uuwi ako, hindi ko mapigilang maging emosyonal dahil
pinangarap ko lang po ito noon pero ngayon, higit pa po sa pinangarap ko yung binibigay sa akin. Makatrabaho po yung mga ganyang klaseng batikang na aktor. Parang, ang sarap. Kasi, ano siya parang bukod sa nakakatrabaho ko sila, bukod sa nakaka-eksena ko sila, meron din po ako napupulot na aral mula sa kanila na pwede ko rin pong maituro sa younger generations. Which is, yun po yung goal ko talaga. Nakakatrabaho ko sila, nakikinig ako, hindi ako nahihiyang magtanong kung ano ba yung pwede kong i-improve pa sa sarili ko when it comes to acting, when it comes to fight scenes. At sobrang swerte ko dahil napapalibutan ako ng mahuhusay, magagaling na action stars, dramatic actress, lahat. So, lahat po yun, chine-cherish ko itong moment na nandito ako sa Black Rider at nakakatrabaho ko po sila. Nakakalungkot lang na sometimes nakakausap ko po sila, sinasabi nila sa akin kasi nagugulat sila na buti daw, kilala ko daw sila, ganyan-ganyan. Nakakalungkot lang na parang marami daw po na young actors na hindi daw po bumabati or hindi na daw sila kilala. Pero syempre, lagi rin nilang iniisip na hindi, gano'n na talaga, ang tagal na namin walang proyekto. But sabi ko, alam niyo po, gusto ko lang rin pong sabihin na kawalan na po nila yun. Kung sakali man na hindi po kayo batiyan, ganyan. Kasi, alam niyo po, malapitan, makamayan at makausap, malaking karangalan po para po sa akin. Matuto mula po sa inyo, malaking karangalan. Dahil alam ko po, lahat ng mga natututunan ko, pwede ko rin po yung i-share sa mga batang artista po na katulad ko o sa mga mas bagong generations pa na sisibol dito po sa mundo natin ng entertainment dito sa Pilipinas. So I'm just very happy and lucky dito po sa Black Rider at nakasama ko po sila. Correct, no? Parang they really don't know what they're missing. Ito yung mga ibang artista na hindi marunong bumate kasi ito yung papunta pa lang sila, pabalik na to itong mga respetadong artista na to So, tama yung sinabi mo na they really deserve the respect that they're due. Particularly kay Philip Salvador, ano yung mga natutunan mo sa kanya pagdating sa pagiging isang aktor or artista? I mean, ever since Tatay is my mentor po, di ba? So parang noon pa man talagang tinuturuan niya na ako. But sobrang nakakatuwa lang nito